Wala. Isang bansa sa malayong silangan, hirang na ng perlas ng silanganan. Magandang ito ay ng dapulat, ito bilang bulaklak ay namumukadka. Sa mga Dito, meron ako dito. Nawawala-wala, ano? Opo, humihina. Okay, oo. Hello po sa ating lahat at happy Abib Month sa lahat ng mga Operians at mga Covenant Keepers. At saan man kayo naroroon, mga kapatid, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At salamat sa ating alahayam sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ngayon po ay ating itutuloy ang pagtalakay sa unang aklat ng mga kronika. Ay po, Kabanata 23. Ang mga Levita. Nang si Haring David ay matanda na at nasa kanyang ginintuang mga taon, itinakda niya si Solomon, ang kanyang anak, bilang hari ng mga Israelita. Tinipon din niya ang lahat ng mga pinuno ng Israel, gayon din ang mga saserdote at mga Levita. Ang mga Levita mula 30 taong gulang pataas o 25 taong gulang ang umpisang edad para sa mga Levita. To Leviticus 8:23-26 ay binilang at ang kabuuang bilang ng mga kalalakihan ay 38,000. Mula sa kanila, pinili ni Haring David ang 24,000 upang maging mga manggagawa sa templo at 6,000 bilang mga opisyal at hukom. 4,000 naman ang itinilaga bilang mga bantay sa mga pintuan at 4,000 rin upang magpuri kay Yahweh gamit ang mga instrumentong pangmusika na ipinagpagawa para sa layuning ito. Hinati ni David ang mga Levita ayon sa mga anak ni Levi, sina Gershon, Kohas at Merari. Paglilinaw. Pansinin na ang mga saserdote at Levita ay binigyan ng kapangyarihang humatol. Ipinapakita nito ang sistema ng hustisya sa makalangit na kaharian. Mayroon ding mga kompositor, mang-aawit at musikero. Mga Gershonite. Sa mga Gershonite ay sina Ladan at Shemai. Ang mga anak ni Ladan, si Jehiel, ang panganay, sina Zetam at Joel. 3 silang lahat. Ang mga anak ni Shemai, sina Shelomoth, Hazel, at Haran. 3 ring lahat. Sila ang mga ulo ng mga sambahayan ni Ladan. At ang mga anak ni Shemai, sina Jahath, Jiza, Jeush, at Beraya. 4 silang lahat. Si Jahath ang panganay at si Sisa ang ikalawa. Ngunit sina Jeush at Beraya ay kakaunti lamang ang mga anak kaya itinuring silang isang sambahayan na may iisang gawain. Ang mga Kohathite, ang mga anak ni Kohath, sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel, 4 lahat.
Ang mga anak ni Amram, sina Aaron at Moises. Si Aaron ay itinangi, siya at ang kanyang mga lahi magpakailanman, upang italaga ang pinakabanal na mga bagay, maghandog kay Yahwa, maglingkod sa Kanya, at magpahayag ng pagpapala sa Kanyang pangalan magpakailanman. Ang mga anak ni Moises, ang lingkod ng Alhayam, ay itinuring na bahagi ng tribo ni Levi. Ang mga anak ni Moises, sina Gershom at Eliezer. Ang mga anak ni Gershom, si Shubael ang panganay. Ang mga anak ni Eliezer, si Rakabiah ang panganay. Si Eliezer ay wala ng ibang anak, ngunit ang mga anak ni Rehabiah ay naging napakarami. Ang mga anak ni Izar, si Shelomith ang panganay. Ang mga anak ni Hebron, si Jeriah ang una, si Amaria ang ikalawa, si Jahaziel ang ikatlo, at si Jekameam ang ikaapat. Ang mga anak ni Oshel, si Mika ang una at si Ishia ang ikalawa. Mga Merarite. Ang mga anak ni Merari, sina Mali at Mushi. Ang mga anak ni Mali, sina Eleazar at Kish. Namatay si Eleazar na walang anak na lalaki. Mga babae lamang ang kanyang naging suklin. Kaya't ang kanilang mga pinsan, ang mga anak ni Kish, ang nag-asawa sa kanila. Ang mga anak ni Mushi, sina Mali, Eder, at Jerimoth, 3 silang lahat. Ito ang mga inapo ni Levi, ayon sa kanilang mga sambahayan, ang mga ulo ng mga pamilya, habang sila ay nirehistro ayon sa kanilang mga pangalan at binilang isa-isa. Yaong mga manggagawang may 20 taong gulang. Pakitaas po. Taong gulang pataas na naglilingkod sa templo ni Yahwa. Sapagkat sinabi ni Haring David, yamang ipinagkaloob na ni Yahwa ang alahayam ng mga Israelita ng kapayapaan ang kanyang bayan, at siya ay nanirahan na sa Jerusalem magpakailanman. Hindi na kailangan buhatin ng mga Levita ang tabernakulo at ang anumang kagamitan nito para sa paglilingkod. Ayon sa huling tagubilin ni Haring David, binilang ang mga Levita mula sa 20 taong gulang pataas, o 25 taong gulang ang umpisang edad para sa mga Levita. 2 Leviticus 8:23-26. Ang tungkulin ng mga Levita ay tumulong sa mga inapo ni Aaron sa paglilingkod sa templo ni Yahwa. Sila ang mamamahala sa mga looban, sa mga gilid na silid, sa paglilinis ng lahat ng bagay na banal, at sa pagtupad ng iba pang gawain sa bahay ng alahayam. Sila rin ang namahala sa tinapay na inilalagay sa mesa, sa piling harina para sa handog na putil, sa mga tinapay na walang lebadura, sa pagluluto at paghahalo, at sa lahat ng pagsukat ng dami at sukat. Tuwing umaga, sila ay naroroon upang magpasalamat at magpuri kay Yahwa. Gayon din sa gabi. Ganon din sa tuwing may handog
na susunugin kay Yahweh sa Sabas, sa bagong buwan, at sa mga itinalagang kapistahan. Sinasagawa ng mga Levita ang kanilang tungkulin para sa toldang tipanan at sa dakong kabanal-banalan. Ang iba pang kamag-anak at mga inapo ni Aaron ang namahala sa iba pang mga gawain sa templo ni Yahweh. Any comments? Sa dakong banal lang ito, hindi ka banal-banalan. Kasi ang dakong kabanal-banalan, di ba, ang high priest lang? Dakong banal. Oo. Tapos yung so meron ko medyong confusion sa sa edad 20 taong gulang pataas, pero ang pagiging saserdote ay 25, no? Tapos mapapansin dito yung yung mga Levita, doon kinuha yung manggagawa sa templo, bantay sa pintuan, mga opisyal at hukom. Tapos sila din ang musician at taga-awit. Parang isang buong isang buong government sa loob ng ng templo, puro Levita. Kaya pumunta sila dito at napahalo sa 10 tribo o masasabi natin na nation of priest na bayan ng mga saserdote. Yeah, yun ang po. Ano po mga napansin nyo pa? Dito pala sa sis, yung mga magpipinsan, Dahil kapag walang anak na lalaki. dahil walang anak na lalaki, ay inasawa ng kanilang mga pinsan. So, Oo, hindi talaga para po pwede sa kanila na mag-asawa sa labas ng kanilang tribo. lalo na Levita sila. Oo, kasi Levita sila. Oo. Yung mga babae, ang lalaki pwede, pero pag ikaw babae kasi, mamanahin mo yung lupain at hindi pwedeng Oo. hindi pwedeng lumabas ang bagay, wala naman silang mana, no? Pero kasi ang pagiging Levita kasi is kaya ang magiging Oo, anak kasi mo di ay ba magiging separate Levita nga rin. sila. Hindi sila pwede Oo. mag-asawa sa ibang tribo. Oo. At saka ang magiging anak nila ay magiging Levita din. Hindi sila pwede mahaluan ng iba. Oo. Oo. Tapos yung si Micah ba yung ni Moses? Si Micah ay sa Danites naman yun, sis. Danites yun. Danites yun. Meron din itong dito Oo. yung mga ni Eli. Di ba kay Oo. Moses na Meron ding Micah sila, pero ibang Micah naman ito. Oo. At hindi rin naman ito yung Micah na propeta. Mm-mm. Magkakapareho kasi Okay. mga pangalan nila eh. Oo, inuulit-ulit nila. Pag may Oo. namatay, papangalanan nila yung kanilang susunod na ipapanganak para mapanatili ang pangalan sa kanilang lahi. Okay. Yun lang po. Salamat, Sis Maria. Back to you. Okay po. Kabanata 24. Ang mga pangkat ng mga saserdote. Ito ang mga pangkat ng mga anak ni Aaron. Sina Nadab, Abihu, Eleazar, at Ithamar. Ngunit sina Nadab at Abihu ay namatay na bago ang kanilang ama at wala silang naging anak. Kaya't sina Eleazar at Ithamar ang naglingkod bilang mga saserdote. Siguro yung bago, before, sa harap ng kanilang ama.
ay namatay sa harapan ng kanilang ama. Namatay No? sa harap. Hindi namatay na bago ang kanilang ama. Kasi before yan eh. Yung Di pala, ba ang ito before pala pwede? si Micah, yung propetang Micah, anak ni Mephibosheth, na anak ni Jonathan. Ganon. Apo ni Jonathan? Oo. Anak ni Mephibosheth, 'di ba si So, Mephibosheth na tribe inampon of, ni ano yan? Inampon Tribe ni King of David? Benjamin? Hindi. Judah din siya, 'di ba? Si Saul is Oo. Benjamin eh. Benjamite ba si Saul? Oo. O, kasi anak ni Saul eh. Apo ni Saul. Ang genealogy niya ni Prophet Micah, si Saul, si Jonathan, si Mephibosheth, at si Micah. Oo. Oh, Balik apo sa tuhod apo sa ni tuhod ni Saul. Saul. Benjamin. Nga no? Baka naman hindi yan baka hindi, pero anong sinabi? Baka si Saul sa bagay, kung wala nang Benjamin dyan kasi nauna na ang di ba? Ang pag-ano ng Benjamin, Hmm. pag Galing siya kidnap ng nila. Moreshet Gat sa Juda, apo ni Saul, mula sa tribo ni Benjamin. Mm. So, meron pa natitirang tribo ni Benjamin pala. Oo. Sige, Okay. tuloy natin, sis. Okay po. Anong version? Sa tulong ni Sadok mula sa angkan ni Eleazar at Ahimelech na mula sa angkan ni Ithamar. Pinaghiwa-hiwalay sila ni Haring David ayon sa kanilang takdang kaayusan ng paglilingkod. Higit ang bilang ng mga pinuno na mula sa mga anak ni Eleazar kaysa sa mga anak ni Ithamar. Kaya't hinati sila ng ganito: 16 na ulo ng sambahayan mula sa mga anak ni Eleazar at 8 mula sa mga anak ni Ithamar. At nagpalabunutan sila ng patas, sapagkat mayroong mga pinuno at mga saserdote sa parehong angkan ni Eleazar at Ithamar. Ang eskribang si Shemaaya na anak ni Nethanel na isang Levita ang sumulat ng kanilang mga pangalan sa harapan ng hari na mga pinuno ni Sadok na saserdote, Ahimelech na anak ni Abiatar at ng mga ulo ng mga sambahayan ng mga saserdote at ng mga Levita. Kumuha ng isa mula sa angkan ni Eleazar at isa mula sa angkan ni Ithamar. Ang unang nabunot ay Jehoiarib. Ang ikalawa ay si Jedaiah. Ang ikatlo ay si Harim. Ang ikaapat ay si Seyorim. Ang ikalima ay si Malkijah. Ang ika-6 ay si Benjamin. Ang ikapito ay si Hakoz. Ang ika-8 ay si Abijah. Ang ika-9 ay si Joshua. At ika-10 ay si Shekaniah. Ang ika-11 ay si Eliashib. Ang ika-12 ay si Jakim. Ang ika-13 ay si Hopa. Ang ika-14 ay si Jeshebeab.
Ang ika-15 ay si Bilga. Ang ika-16 ay si Emer. Ang ika-17 ay si Hezer. Ang ika-18 ay si Hapises. Ang ika-19 ay si Pethahiah. Ang ika-20 ay si Jehezkel. Ang ika-21 ay si Jakim. Ang ika-22 ay si Gamul. Ang ika-23 ay si Delaiah. Ang ika-24 ay si Maazia. Ito ang kanilang itinalagang kaayusan ng paglilingkod kapag sila ay pumapasok sa templo ni Yahweh, ayon sa mga tuntunin na inuutos sa kanila ni Yahweh ang alahayam ng Israel sa pamamagitan ni Aaron na kanilang ninuno. Paanong ano yung kanilang shifting? Per day or per week? O 2 weeks? Bilang sacerdote, araw-araw ba yon o ano? O iba sa umaga, iba sa gabi? Hindi sis. Parang ang alam ko nito per month, ang palitan nila. Ang alam ko naman 2 weeks. Kasi di ba tatandaan mo yung ni John the Baptist? Hmm. Sabagay, hindi naman to high priest pero di ba Oo. nag 2 weeks o 2 months, 2 months. Hindi ko matanda. Basta yung yung paglabas niya, Kasi 2 months nagpapalit ata sila high sis priest ng 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 shifting tuwing new moon. Hindi Sabat or Oo. tuwing new moon. So every 29th day. Okay. Oo. Sige. Yan ay hindi naman sila ang punong sacerdote. Kumbaga, punong lang. Hindi yan ang parang sila ang magli-lead. Diba? Assignment. Pero hindi sila ang punong sacerdote. Okay. Salamat. Okay po. Ang iba pang mga Levita. Para sa natitirang mga anak ni Levi, mula sa mga anak ni Amram, si Shobael. Mula sa mga anak ni Shubael, si Jeriah. Mula kay Rehabiah, ang kanyang anak na panganay ay si Isha. Mula sa mga Isharite, si Shelomoth. Mula sa mga anak ni Shelomoth, si Jahaz. Ang mga anak ni Hebron, si Jeriah ang una, si Amaria ang ikalawa, si Jehaziel ang ikatlo, at si Jekameam ang ikaapat. Ang anak ni Uziel, si Micah. Mula sa mga anak ni Micah, si Shamir. Ang kapatid ni Micah, si Isiya. Mula sa mga anak ni Isiya, si Sekaria. Ang mga anak ni Merari, si Namali at Mushi. Ang anak ni Jaazia, si Benu. Ang mga anak ni Merari, mula kay Jaazia, sina Benu, Shoham, Sakur at Ibri. Mula kay Mali, si Eleazar na walang naging anak na lalaki. Mula kay Kesh, ang anak ni Kesh, si Jerameel. At ang mga anak ni Mushi, sina Mali, Eder at Jeremoth. Ito ang mga Libita ayon sa kanilang mga sambahayan. Nagpalabunutan din sila tulad ng ginawa ng kanilang mga kamag-anak na mga anak ni Aaron sa harap ni Haring David, ni Sadok, Ahimelech, at ng mga ulo ng sambahayan, ng mga saserdote at ng mga Levita. Ang mga sambahayan ng panganay ay itinuring na kapantay ng pinakabata.
Any comments po? Ano yung ibig sabihin? Ang mga sambahayan ng panganay ay itinuring na kapantay ng pinakabata. Anong ibig nga sabihin nito? Siguro doon sa pag ano nila sa assignment nila. Oo, pero ang pinakabatang kapatid, ano? Pinakabatang kapatid eh. Ibig sabihin, walang favorite, walang favorite o walang special treatment. Oo. Walang favoritism. Baka yun lang, Oo, pantay-pantay sila doon. ang trato, except Oo. yung panganay ay Yung mga panganay kasi nila sis, parang sila yung namumuno sa kanilang hanay. Oo, pero yung kanilang pamilya walang special treatment, Oo, siguro. walang Okay. special treatment. Oo. Pero yung mga Dahil nakalagay panganay ditong tatay. assignment ay para sa kanilang hanay, 'di ba? Kasi may mga Oo. sila assignment na kung sino yung magbabantay sa East Gate, sa West Oo, Gate, oo. lahat Yung mga 'yun. panganay. Oo, mga panganay sila yung parang sama-sama itong mga panganay o dito ka sa kabilang gate, ikaw naman doon sa kabilang gate, mga ganon. Kasi pinaghati-hati yung Dalawita. ah 'di ba yung family ni Gersom, Oo. ni Merari at saka ni yung lahat ng Sa mga mga anak anak. ni mga Oo. anak ni Levi at saka ni Aaron. Saka papansin mo dito pa konti ang anak no? Oo. 2, 1, 3. Pero ang kinakount lang naman nila dito mga lalaki, 'di ba? Oo, pero Hindi na pa konti, pinapangalanan yung mga babae. Kasi pag nag-asawa yon, kabahagi na siya ng pamilya ng lalaki. Pangalan ng lalaki ang nila, Oo. kikilalanin. Okay. Back to you, Sis Maria. Apo. Kabanata 25. Ang mga musikero. Si Haring David kasama ang mga pinuno ng hukbo ay nagtalaga ng ilan sa mga anak ni Asaph, Heman at Jeduthun para sa ministeryo ng pagsamba gamit ang mga alpa, lira at mga pompyang. Kabilang sa kanila ang mga anak ni Asaph, sina Zakur, Joseph, Nethania at Azarela. Ang mga anak ni Asaph ay nasa ilalim ng pamamahala ni Asaph na nangangaral ayon sa utos ng hari. Mula sa mga anak ni Jeduthun, sina Gedalia, Zeri, Jeshaiah, Shemai, Hashabia at Masisiya. 6 silang lahat. Sa pamamahala ng kanilang ama na si Jeduthun na namuno sa pagpupuri at pagsamba kay Yahweh gamit ang alpa at iba pang mga panugtog. Mula sa mga anak ni Heman, sina Bokia, Masania, Uziel, Shubael, Jerimoth, Hanania, Hanani, Eliasa, Gidalsi, Romamansi Ezer, Joshbekasha, Malosi, Hosir, at Mahaziot. Ang lahat ng ito ay mga anak ni Heman na propeta ng hari. Ipinagkaloob sila sa kanya ayon sa pangako ng alahayam upang itaas ang kanyang pangalan. Binigyan si Heman ng alahayam ng 14 na lalaki, 14 na anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang lahat ng lalaking ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng kanilang ama para sa tugtugan sa templo ni Yahweh, gamit ang mga pompyang, mga lira at mga alpa para sa ministeryo sa bahay ng alahayam.
Sina Asap, Jeduthun at Heman ay nasa pamamahala ng hari. Kasama ang kanilang mga kamag-anak, lahat sila ay bihasa at sanay sa musika para kay Yahweh. Umabot sila sa bilang na 288. Bata at matanda, guro at mag-aaral, nagpalabunutan sila para sa kani-kanilang tungkulin. Bawat kaparte ay binubuo ng 12 katao. Ang unang kaparte na kay Asap ay napunta kay Joseph kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalawa kay Gedaliah kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikatlo kay Zakur kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikaapat kay Izri kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalima kay Nethaniah kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ika-anim kay Bukiah kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikapito kay Jesarela kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikawalo kay Jeshaiah kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikasyam kay Mathaniah kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikasampo kay Shemai kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalabing isa kay Azarel kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalabing dalawa kay Hashabiah kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalabing tatlo kay Shobael kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalabing apat kay Masisiyah kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalabing lima kay Jerimoth kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalabing anim kay Hananiah kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalabing pito kay Josh Bekasha kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalabing walo kay Hanani kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikalabing siyam kay Malothi kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikadalawampu kay Eliasa kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikadalawamput isa kay Hosea kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikadalawamput dalawa kay Gidalti kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ang ikadalawamput tatlo kay Mahasiyot kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. At ang ikadalawamput apat kay Romamti-Ezer kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Ito yung sinasabi ni dati, baka may dagdag bayad sa kanila pag marami ang ang pages. Pwede naman, bawat isa ay kasama ang kanyang mga anak at kamag-anak. Pwede naman sabihin yun, pero talagang inulit-ulit pa eh. Pampatulog, no? Pero anyway, nandyan kasi yung verse number eh. Pero ang mapapansin Detalye. natin dito, may sistema talagang ginawa si King David. At saka, yung preparation niya, hindi pa nagagawa ang templo, pero nag-aaral na sila ng musical instrument, na sila kanya-kanyang pero imagine 40 days, siguro yung batang nag-aaral pa nung maliit pa, hanggang expert na siya bago pa yung templo, no? Ganon kaagaw ang preparation ni King David. Tapos, pansin ko dito, si Asaph,
ay nasa ilalim ng pamamahala na nangangaral ayon sa utos ng hari. So anong mga pinapangaral nila sa yung sa Torah? Meron na rin parang kumbaga sa tuwing Sabat, parang ganon? O meron na rin Siguro, baka inassign pinag-aaralan? sila ng hari na yung tagapagpaliwanag ng mga kautusan. Oo, Kasi, di kaya ba, yung historical, oo, historical, yung ganun. Tapos, siyempre, sa gabay ng hari, kailangan maging maingat sila doon sa mga kautusan. Kaya Mm-mm. lagi nila itong pinapaulit-ulit. Ito, para sa lahat ng Israelita o para dun sa mga mag-aano lang sa templo, Levita? Sa mga Levita siguro, kasi ang may karapatan lang na mangaral noon, ang mga Levita at mga pare, mga saserdote. So si Asap, inaano yung mga Levita, then yung mga Levita sa bawat tribu na naka-assign yun ang Oo. papaalala. Sila ang magpapaalala. Kasi Remind. kung mapansin natin, lahat ng mga nadaanan natin ay laging ikinukonsulta ang saserdote pagdating sa mga kautusan kung paano nila isasakatuparan. So, yung panahon nito, nandiyan pa sa kanila ang Torah. Hindi Oo, pa nasa kanila nawawala. pa ang Torah. Oo. Kasi ang time na to, Itatago yun sa templo eh. kakaano pa Panahon ni lang ng David. templo nito, 'di ba? Inuumpisa, Kakatayo. oo. Hindi pa, si Haring David pa to eh. Oh, Haring David pa. So wala pa yung Pero templo. nagpe-prepare din siya ng mga Oo. gamit ng templo. Pero meron na siya inassign ng mga sa mga manggagawa sa bahay ng alahayam, no? Oo, kasi yung kumbaga tolda pa lang nung time na Oo. yun, 'di ba? Oo. Pero ang ganyan yung yung foresight niya, no? At Oo. saka bahay ng may lang ng langit at lupa kaya kailangan perfect lahat. No? So At sa organized. lahat kasi ng naging hari, si King David lang talaga ang buong puso ang pagpupuri sa ating alahayam. Inorganize na agad yan, no? Oo. Very Para organized siya mawala siya, sa pagdating sa malaman siya. pagpupuri at paglilingkod kay Aba. Pag smooth sailing, walang turuan. Oo. Management. At saka napakaganda ng kanyang ng kanyang organization. 'Di ba? Napakatalino ng kanyang ng pagde-delegate niya ng responsibility. Nasa kanya ang alahayam, Merlan natin, Oo. di ba? Bigay siya ng karunungan. Binigyan siya ng karunungan ng alahayam. Na Ang ito mga ang gusto propeta. ko, ito ang ganito ang gagawin nyo para kumbaga talagang he is the alahayam of order. Oo. Saka yung kanyang meron pa pala siyang ibang propeta dito eh, no? Oo. Dami nagbibigay ng gabay. Salamat, So Sis Maria. may naging anak din pala siyang propeta. Sino? Si King David. Sino? Si Nathan? Si Nathan. So anak niya talaga? Sabi dito ni AI, anak niya si Nathan. Kasi walang sinabing ama ni, di ba si Nathan? Walang sinabing Oo naman. Pero si Daniel, walang genealogy. Kasi Naglingkod pinanganak lang siya sa sa hari. sa exile na siya Babylon. pinanganak sa Babylon. Doon sa Babylon na siya pinanganak. Kaya pala. Saka walang record ng genealogy kasi wala silang noon. Wala nang record ng genealogy nung sila ay na-exile. Oo. Okay. Okay. Okay po. Kabanata 26. Ang mga tagatanod sa pintuan. Ang mga pangkat ng mga tagatanod sa pintuan. Mula sa mga Korahite, si Meshelemeya na anak ni Kore, isa sa mga anak ni Asaph. Nagkaroon si Meshelemeya ang ng mga anak, si Sekaria ang panganay, si Jediael
ang ikalawa, si Zebadiah ang ikatlo, si Jasniel ang ikaapat, si Elam ang ikalima, si Jehohanan ang ikaanim, at si Elihonai ang ikapito. Howenai, ang haba. Oo. Si Meshelemia ay may mga anak at kamag-anak na 18. At silang lahat ay mga bihasa at malalakas na lalaki. Nagkaroon din si Obed-Edom ng mga anak. Si Shemaiah ang panganay, si Jehozabad ang ikalawa, si Joa ang ikatlo, si Sakar ang ikaapat, si Nesanel ang ikalima, si Amiel ang ikaanim, si Isakar ang ikapito, at si Peolesai ang ikawalo. Sapagkat ang pinagpala ng alahayam si Obed-Edom. Nagkaroon din ng mga anak si Shemaiah na anak ni Obed-Edom, at sila ang naging mga pinuno sa kanilang sambahayan sapagkat sila ay napakagagaling na mga lalaki. Ang mga anak ni Shemaiah, sina Othni, Repael, Obed, at Elzabad, at ang kanyang mga kamag-anak na si Elihu at Semakeya ay pawang magagaling din. Lahat ng lalaking ito, 62 silang lahat, ay mga inapo ni Obed-Edom. Sila at ang kanilang mga anak at kamag-anak ay pawang mga bihasang lalaki na may lakas para sa gawain. Si Hosa na Merarite ay may mga anak. Si Shimri ang pinuno. Bagamat hindi siya ang panganay, itinilaga siya ng kanyang ama bilang una. Si Helkiah ang ikalawa, si Tabalia ang ikatlo, at si Sakaria ang ikaapat. Ang mga anak at kamag-anak ni Hosa ay 13 lahat. Excuse me, yung si Obed-Edom, bakit siya pinagpala ng alahayam? Kasi siya ang nagtago o sa tahanan niya inilagay ang kabanang tipan nung natakot si King David na idalhin sa kanyang tahanan. Kaya Obed-Edom, kaya pinagpala siya. At marami siya magagaling naging mga anak niya. Yun lang. Okay. Ang Back to mga you, Sia. pangkat na mga taga-tanod sa pintuan na ito, sa pamumuno ng kanilang mga pinuno, ay may mga tungkulin sa paglilingkod sa templo ni Yahweh, gaya ng kanilang mga kamag-anak. Nagpalabunutan sila para sa bawat pintuan ayon sa kanilang mga angkan, bata at matanda. Ang nabunot para sa silangang pintuan ay kay Shelemiah, nang magpalabunutan para sa kanyang anak na si Sekaria, na isang matalinong tagapayo. Ang nabunot sa kanya ay ang hilagang pintuan. Ang nabunot sa timog pintuan ay kay Obed-Edom. Ang para sa mga silid-imbakan ay napunta sa kanyang mga anak. Ang mga nabunot para sa kanlurang pintuan at sa Shaleketh gate sa daan paakyat ay kina Shupim at Hosa. May 6 na Levita sa silangan araw-araw, 4 sa hilaga, 4 sa timog, at 2 sa silid-imbakan. Sa looban sa kanluran, may 4 sa daan at 2 sa mismong looban.
Ito ang mga pangkat ng mga tagatanod sa pintuan na mula sa mga angkan ni Nakora at Merari. Ang mga ingat, yaman at ibang mga opisyal. Ang kanilang mga kapwa Levita ang naatasan sa mga kayamanan ng bahay ng alahayam at sa mga kayamanang itinilaga. Ang mga inapo ni Ladan na mula sa mga Gershonite sa pamamagitan ni Ladan at siyang mga pinuno na mga sambahayan ng angkan ni Ladan na Gershonite ay sina Jeheli at ang mga anak ni Jeheli sina Zetam at ang kanyang kapatid na si Joel. Sila ang nangangasiwa sa mga kayamanan ng templo ni Yahweh. Paglilinaw. Mapapansin na ang mga ingat yaman, tagapamahala o tagapamahala ng kayamanan at mga tagatanod sa pintuan ay bahagi ng organisadong istruktura ng mga manggagawa sa templo sa sinaunang Jerusalem. Ang kaayusang ito ay sinaunang pagsamba ay muling pinanunumbalik sa modernong panahon sa muling pagtatayo ng templo ni Yahweh para sa makalangit na kaharian gaya ng isinulat ni Propeta Malaki. Malakay? Basahin ang Malakay 3-4. Ano tong pinanunumbalik? Kasi ito nung buhay ang misero. Ipanunumbalik kaya? Ipanunumbalik o pinanunumbalik? Pinanunumbalik. Nangyayari na ba ngayon? Di ba na naudlot? Muling Tama naman ito sis, pinanunumbalik sa modernong muling panahon. pinanunumbalik sa Sa muling so pagtatayo mangyayari ng pa lang. templo. Pero wala tayong templo. Yun lang. Napanumbalik sana ipanunumbalik. ito. Oo. Ipanunumbalik. Oo. Ipanunumbalik. Muling ipanunumbalik. Muling ipanunumbalik? Oo. Kasi nung nilagay niya to, ginagawa ang sa So ito? Futuristic ulit? Futuristic ulit. Okay, sige. Pagsamba ay muling ipanunumbalik. Ipanunumbalik. Salamat sis. Back to you. Mula sa mga Amramite, Isharite, Hebronite, at Uzalite. Si Shobael na inapo ni Gershom na anak ni Moises ang naging opisyal na tagapangasiwa ng mga kayamanan. Ang kanyang mga kamag-anak sa linya ni Eliezer, si Rehabia na kanyang anak, si Jehasiah na anak nito, si Joram na anak nito, si Sikri na anak nito, at si Shelomite na anak nito. Si Shelomith at ang kanyang mga kamag-anak ang namahala sa lahat ng kayamanang itinilaga ni Haring David, ng mga pinuno ng sambahayan, ng mga pinuno ng libo at ng daan, at ng iba pang mga pinuno ng hukbo. Ang ilan sa mga samsam sa digmaan ay kanilang inilaan para sa pagkukumpuni ng templo ni Yahweh. At ang lahat ng bagay na itinalaga ni Samuel na propeta, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner,
at ni Joab na anak ni Zeruiah at lahat ng iba pang bagay na itinalaga ay nasa pangangalaga ni Shelomith at ng kanyang mga kamag-anak. Mula sa mga Israelite, si Kenaniah at ang kanyang mga anak ay naatasan sa mga tungkulin sa labas ng templo bilang opisyal at hukom sa mga Israelita. Mula sa mga Hebronite, si Hashabiah at ang kanyang mga kamag-anak na 17,000 bihasa at malalakas na lalaki ang namahala sa mga Israelita na naninirahan sa kanluran ng Jordan para sa lahat ng gawain ni Yahweh at sa mga tungkulin para sa hari. Para sa mga Hebronite, si Jeriah ang naging pinuno ayon sa talaang kanan ng kanilang sambahayan. Sa ika-40 taon ng paghahari si David, nagsagawa ng pagsisiyasat sa talaan at nakasumpong ng mga bihasang lalaki mula sa mga Hebronite sa Jazer ng Gilead. Si Jeriah ay may 20,700 kamag-anak. 2,700 kamag-anak. Pawang bihasa at pinuno ng sambahayan at itinalaga sila ni Haring David na mamahala sa mga Reubenite, Gadite at kalahating tribo ng Manase para sa lahat ng bagay ukol sa alahayam at sa mga gawain ng hari. So ito yung 2,700 para dito sa sa mga tribong nasa eastern side ng Ilog Jordan. Ito yun. So ito, meron din siyang ginawang doon. Katulad ng nasa Jerusalem. So, may pang Hindi kaya net nagpatayo niya. si King David ng mga bahay-sambahan? Kasi di ba napakalawak ng kanilang Yung nasasakupan? mga altag, di ba? Di ba meron din ginawang altag yung Kaya nga sinugop sila nasa east side. Nung una, sinugod sila. Sabi naman nila, ito ay para sa Yung alahayam, yung para sa mga, kay Oo. Manase, Oo. tribe ni Manase, saka ni Dan. Oo. So, baka, House of Pero Prayer, hindi sila baka, nag-ano doon, di ba? Hindi sila pwedeng maghandog. oo, sa Jerusalem lang. Isa lang Oo. ang kanilang halaran na unless pinahintulutan ng alahayam, di ba? Hmm. Pero yun Diba? talaga ang plano ng ng mensahero din, di ba? Na kahit saan mang dako tayo sa Oo, Upir. kasi wala yung ating lupa at Oo. saka mga island, saka mahal. Oo. Kaya gumawa siya ng 7, ano ba Kumbaga yun? cluster, Clusters. gumawa siya ng cluster para lahat ay makadalo. Kasi kung Ano lahat, nangyari sa mga yun sa nga mga lang, halaran doon sa clusters na yun? oo. Wala na? Hindi na natin alam kung ano na nangyari sa mga clusters. Pero nasa nga bang yun sa commandment series, video 8 ba yun? O 10? Nasa 10 ata. Nabanggit niya kung ano yung Philadelphia Assembly. Nagbigay Oo. siya ng 5 lugar. Pero nasa mga na yung kung sino, sila na lang manood. Hindi na natin i-mention. Kayo, ang Oo. Philadelphia Assembly, sabi niya. Pero hindi lang natin alam kasi nag-specific yung mga lugar na sinabi niya.
Mm. So, bahala na silang kung interpret yun, di ba? Okay. Sige, balik tayo. Sis Maria, salamat. Apo. Kabanata 27. Mga pangkat ng hukbo. Narito ang talaan ng mga ulo ng angkan ng Israel, mga pinuno ng libo, mga pinuno ng daan at kanilang mga opisyal na naglilingkod sa hari para sa lahat ng may kinalaman sa mga pangkat ng hukbo na nagbabantay buwan-buwan sa buong taon. No, kita Bawat mo, pangkat, buwan-buwan nga talaga, di ba? Ayan. bawat pangkat ay may 24,000 kalalakihan. Ang namumuno sa unang pangkat para sa unang buwan ay si Jashobeam na anak ni Zabdiel. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Siya ay mula sa angkan ni Perez at siya ang pinuno ng lahat ng mga opisyal ng hukbo para sa unang buwan. Ang namumuno sa ikalawang buwan ay si Dodai na Ahohite. Si Miklos ang namumuno sa kanyang pangkat. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ang ikatlong pinuno ng hukbo para sa ikatlong buwan ay si Benaya na anak ni Joaida na saserdote. Siya ang puno at may 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ito ang Benaya na kilala sa pagiging makapangyarihang mandirigma sa loob ng ang 30 at namuno pa sa kanila. Ang kanyang anak na si Amizabad ang namahala sa kanyang pangkat. Ang ikaapat para sa ikaapat na pangkat, kaapat na buwan ay si Asahel na kapatid ni Joab. Ang kanyang anak na si Zebadiah ang humalili sa kanya. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ang ikalima para sa ikalimang buwan ay ang pinunong si Shamhot na Israhite. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ang ika-6 para sa ika-6 na buwan ay si Ira na anak ni Ikish na Tekoite. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ang ikapito para sa ikapitong buwan ay si Heles na Pelonite na mula sa lahi ni Ephraim. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ang ikawalo para sa ikawalong buwan ay si Sebekai na Hoshatite na mula sa angkan ni Zerah. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ang ikasyam para sa ikasyam na buwan ay si Abizer na Anathotite mula sa lahi ni Benjamin. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ang ikasampu para sa ikasampung buwan ay si Maharai na Netophathite mula sa angkan ni Zerah. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ang ika-11 para sa ika-11 buwan ay si Benaya na Perotonite mula sa lahi ni Ephraim. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ang ika-12 para sa ika-12 buwan ay si Heldai
na Netophathite mula sa angkan ni Othniel. May 24,000 lalaki sa kanyang pangkat. Ano ko lang So, 12 kasi buwan-buwan nagpapalit yung ng bantay, di ba? Ng templo. Mga bantay. Pero ang saserdote ay 24. So, ibig sabihin, twice a month ang pagpapalit nila ng saserdote. Hindi buwan-buwan. Hindi kaya? O kaya dalawa sa isang buwan? Umaga sa gabi. Isa sa umaga, isa sa gabi. Hindi kasi ang nabasa ko doon sa extra biblical ay every new moon ang kanilang assignment. Oo, pero meron naman akong na 20 every 2 weeks, kasi kaya dalawa sa isang buwan kasi Siguro baka depende doon sa nila depende oo. sa kanilang mga tungkulin. Ito yung saserdote, yung 24, di ba kanina binasa Oo. 24. Kasi doon nila na trace kung kailan kasi may cycle nakasulat doon kung sino ang sino ang naka-assign doon sa ganitong panahon. Kaya tin-trace nila kung kailan ipinanganak si John the Baptist. Kasi nagpakita ang alahayam sa kanya, yung sa father niya, sino nga ba to? Si Elizabeth. Yung tatay na naka-assign nun sa templo. Si Karaya. Oo, tapos paglabas niya, si Karaya ba? Hindi, Si Karaya, paglabas di ba? niya, hindi siya makapagsalita, Oo. 'di ba? Si Karaya ba 'yon? Ayun, kasi Oo, si Karaya ang nila. tatay Tapos niya. from there on, na-compute nila kung kailan ang Messiah na lalabas, which is bandang Feast of Tabernacle nga. So every 2 weeks ang alam ko. Yun ang pero yun ang pagkaalam ko. Pero anyway, hindi nakalagay dito. So, mga lang natin yan. I-share lang natin. Pag meron tayong corroborative na madaanan, itatama natin kung ano yung totoo. Okay. Sige. Back to you, Sis Marian. Salamat. Po. Mga pinuno ng mga tribo. Ang mga pinuno ng mga tribo na Israel. Para sa Reubenite, si Eliezer, anak ni Sikri. Para sa Simeonite, si Shephatiah, anak ni Maaka. Para kay Levi, si Hashabiah, anak ni Kemuel. Para sa angkan ni Aaron, si Zadok. Para kay Judah, si Eliho, kapatid ni David. Para kay Isaacar, si Omri, anak ni Michael. Para kay Zebulun, si Ishmaya, anak ni Obadiah. Para kay Naphtali, si Jerimoth, anak ni Azriel. Para sa mga Ephraimite, si Hosea, anak ni Azaziah. Para sa kalahating tribo ni Manase, si Joel, anak ni Pedaiah. Para sa kalahating tribo ni Manase sa Gilead, si Ido, anak ni Sekaria. Para kay Benjamin, si Jaaziel, anak ni Abner. Para kay Dan, si Azarel, anak ni Jeroham. Ito ang mga pinuno ng mga tribo ng Israel. Hindi na binilang ni David ang mga lalaki na may 20 taon pababa, sapagkat nangako si Yahweh na pararamihin ang Israel gaya ng mga bituin sa langit. Sinimulan ni Joab na anak ni Zeruiah ang pagbibilang, ngunit hindi niya ito tinapos. Ang puot ng alahayam ay dumating sa Israel dahil sa hindi natapos na pagbibilang na ito. Kaya't ang bilang ay hindi isinulat sa aklat ni Haring David. Paglilinaw, itong hindi natapos na senso ni Joab ang naging dahilan ng galit ni Yahweh
na isinulat sa 2 Samuel 24:1-17 at 1 Kronika 21:1-17. Mga tagapangasiwa ng hari. Si Azmaveth, anak ni Adiel, ang namahala sa mga kayamanan ng hari. Si Jonathan, anak ni Uzziah, ang namahala sa mga imbakan ng kayamanan sa mga lalawigan, mga bayan, mga nayon, at mga bantayan. Si Ezri, anak ni Kelub, ang namahala sa mga manggagawang nagtatanim sa lupa. Si Shemai na Ramathite, ang namahala sa mga ubasan. Si Sabdi na Shipmite, ang namahala sa mga ani ng ubas para sa mga imbakan ng alak. Si Baal-Hanan na Gederite, ang namahala sa mga punong olibo at mga punong sikomoro sa mababang kanluran lupain. Si Joash, ang namahala sa imbakan ng langis ng olibo. Si Shitrai na Sharonite, ang namahala sa mga kawan sa Sharon. Tafat, anak ni Adlai, ang namahala sa mga kawan sa mga lambak. Si Ubil na Ishmaelite, ang namahala sa mga kamelyo. Si Jeriah na Meronotite, ang namahala sa mga asno. Si Jaziz na Hagrite, ang namahala sa mga tupa. Lahat ng ito ang mga tagapangasiwa ng ari-arian ni Haring David. Si Jonathan, tiyo ni Haring David, ay tagapayo, isang matalinong tao at manunulat. Si Jehiel, anak ni Hakmoni, ang namahala sa mga anak ng hari. Si Ahitopel, ang tagapayo ng hari, at si Hoshai na Archite, ang matalik na kaibigan ng hari. Nang mamatay si Ahitopel, ang kanyang tungkulin ay napunta kay Jehoiada, anak ni Benaya, kay Abiatar. Si Joab ang pinuno ng hukbo ng hari. So yung kanyang yung government ng Israel, parang sa atin lang, 'di ba? Meron siya yung mga pinuno ng bawat tribo ay mga governor. Tapos may mga may Department of Finance, may Department of Agriculture, may Department, 'di ba? Mga departamento. So ang naging ng gobyerno ay hanggang ngayon ay ina-apply, no? Para may organizational police, chart poligo. sila. Oo. So papunta pa rin sa ni David, no? Yun nga lang dito siguro namamatay yung mga corrupt, no? Mga sumusunod saka ang kanilang sinusunod nila ang mga kapistahan. Diba? Wala nagtatrabaho sa araw ng mga kapistahang itinalaga ng ng alahayam. Sana maging ganito rin tayo, no? Tsaka merong yung mga may hanap buhay, pero meron silang reprieve, ba? One month sa isang taon lang sila nagsisilbi sa hari. The rest siguro naghahanap buhay sila para sa kanilang pamilya. Diba? Yun lang po.